Biglang nagbabago ang buhay sa oras na hindi inaasahan ng kahit sino. Tahimik ang isang umaga, ngunit pagsapit ng gabi may dalang sakit, pagluha o pagkawasak ng pangarap. Maraming tuhod ang lumuluhod gabi-gabi, habang pilit inuunawa kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mabibigat na laban. Pusong sugatan ang madalas nagtatanong kung bakit may pagkawala kahit tapat naman ang pananalangin. Kaisipang nalilito ang unti-unting nagigising kapag napagtatanto na walang nangyayari sa mundong walang pahintulot mula sa langit. Kapag binuksan ang Biblia, makikita na kahit ang pinakamabubuting lingkod ng Panginoon ay dumaan sa matitinding pagsubok bago nila nakita ang tagumpay na inilaan sa kanila. Dumaan si Job sa matinding pagdurusa, ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos sa gitna ng kanyang pagiyak. Naranasan ni Jose ang pagtataksil mula sa sariling kapatid, ngunit ginamit ng Panginoon ang sakit na iyon upang iligtas ang maraming buhay. Bawat pahina ng banal na kasulatan ay sumisigaw ng katotohanan na ang bawat sugat ay may kaakibat na layunin. Pananampalatayang matatag ang nagiging ilaw ng tao kapag hindi na maunawaan ng isip ang mga nangyayari sa paligid. Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God. Malalim ang kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita na kahit mabigat ang pinagdadaanan ng isang nilalang, ay may kabutihang inihahanda ang Panginoon sa tamang panahon. Luha na bumabagsak tuwing madaling araw ay nakikita ng Diyos kahit walang ibang nakakaalam ng dinadala ng damdamin. Panahong puno ng paghihintay ang kadalasang ginagamit ng langit upang hubugin ang pagkatao at palalimin ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Maraming Pilipino ang dumadaan ngayon sa matinding problema tungkol sa pamilya, kabuhayan, karamdaman at pagkabigo. Panalangin ang nagiging huling sandalan ng maraming kaluluwa kapag halos wala nang matakbuhan sa mundong puno ng kaguluhan. Bawat paghihirap na nararanasan ng tao ay hindi aksidente dahil may mas mataas na dahilan na nakikita lamang ng Panginoon. Pagkakataong mas mapalapit sa Diyos ang kadalasang bunga ng mga unos na halos sumira sa katatagan ng damdamin. Pag-asa ang muling sumisibol sa puso kapag nauunawaan na hindi natutulog ang Diyos sa bawat laban ng kanyang mga anak. Darating ang sandali na mauunawaan din kung bakit kinakailangang masaktan bago maging matatag ang kalooban. Dumadating ang pagkakataon na mapapatunayan na ang mga luha noon ang naging daan upang mas mapalapit ang puso sa Panginoon. Bawat pagsara ng pinto ay maaaring proteksyon ng langit laban sa kapahamakang hindi pa nakikita ng tao. Kabiguan na dating dahilan ng matinding pagdurusa ay pwedeng maging simula ng mas dakilang pagpapala mula sa Diyos. 7 makapangyarihang dahilan ang magbibigay liwanag kung bakit walang nangyayari sa buhay na walang banal na layunin mula sa Panginoon. Unang dahilan, ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang hubugin ang pagkatao. Kapag puro kaginhawaan lamang ang nararanasan ng isang nilalang, kadalasan ay hindi lumalalim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mabibigat na karanasan ang madalas nagdadala sa isang tao paluhod upang humingi ng gabay mula sa langit. Dumaraan ang marami sa matinding suliranin dahil nais ng Diyos na palakasin ang kanilang kalooban para sa mas malaking misyong darating. Mas nagiging matatag ang puso ng isang mananampalataya kapag natututo siyang kumapit sa Panginoon, kahit walang kasiguraduhan ang bukas. Biyaya ng langit ang nakatago sa likod ng mga panahong halos sumuko na ang damdamin, dahil doon mas nakikilala ang kabutihan ng Diyos. James 1 verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makapangyarihan ang talatang iyon dahil ipinapakita na ang bawat pagsubok ay may kakayahang magpatibay ng pananampalataya ng tao. Habang tumatagal ang pagharap sa matitinding laban, unti-unting natututo ang kaluluwa na maging matiyaga at matatag sa gitna ng unos. Pagkakataong mas makilala ang kapangyarihan ng Diyos, ang madalas na bunga ng mga sitwasyong halos hindi na kayang dalhin ng damdamin. Maraming pagkakataon na akala ng isang nilalang ay pinabayaan na siya ng Panginoon dahil sunod-sunod ang kanyang dinaranas na kabiguan. Lihim na gumagawa ang Diyos ng pagbabago sa pagkatao ng isang mananampalataya habang siya ay dumadaan sa masalimuot na yugto ng buhay. Unti-unting nawawala ang kayabangan at napapalitan ng pagpapakumbaba kapag nararanasan ng tao ang matinding kahinaan.
Nagiging mas maunawain din ng isang puso dahil nauunawaan niya ang sakit na pinapasan ng ibang dumaraan sa kahirapan. Paghubog ng Panginoon ang dahilan kung bakit may mga panahong tila paulit-ulit ang pagluha at paghihintay. Ginto ay hindi nagiging dalisay nang hindi dumaraan sa apoy, kaya ganoon din ang espiritual na kalagayan ng tao. Kadalasang ginagamit ng langit ang matitinding sitwasyon upang alisin ang masasamang ugali na sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos. Napapalitan ng pagtitiwala ang dating pagdududa kapag nasasaksihan ng isang nilalang kung paano siya inaalalayan ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan. Mas nagiging matatag ang pananalig dahil nauunawaan ng damdamin na hindi sapat ang sariling kakayahan upang malampasan ang lahat ng laban sa buhay. Kapayapaan mula sa Diyos ang unti-unting pumupuno sa puso ng taong patuloy na nananalig kahit napakarami ng sugat na natanggap mula sa mundo. Darating ang araw na mapapansin ng isang mananampalataya na hindi na siya katulad ng dati niyang pagkatao matapos pagdaanan ang napakaraming unos. Dati niyang kahinaan ay nagiging dahilan upang mas lumalim ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Dating pagiyak gabi-gabi ay mapapalitan ng pasasalamat dahil nakita niya kung paano siya inakay ng Diyos sa bawat hakbang. Pananampalatayang hindi madaling matinag, ang bunga ng bawat pagsubok na pinahintulutang mangyari ng langit. Ikalawang dahilan, inilalayo ka ng Panginoon sa mas malaking kapahamakan. Maraming pagkakataon na hindi agad nauunawaan ng isang nilalang kung bakit biglang nawawala ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanyang puso. Nasasaktan ang damdamin kapag may pintuang nagsasara, kahit buong lakas naman ang ginawang pagkapit upang manatili ang isang bagay o relasyon. Linggid sa kaalaman ng tao, may mga panganib na nakikita ang Diyos na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Pagharang ng langit sa ilang kagustuhan ng puso ay kadalasang paraan ng Panginoon upang iligtas ang kanyang anak mula sa mas mabigat na kapighatian. Pagmamahal ng Diyos ang dahilan kung bakit may mga kahilingang hindi agad ipinagkakaloob kahit paulit-ulit nang ipinapanalangin. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na hindi sapat ang sariling pag-unawa ng tao upang makita ang kabuuang plano ng Panginoon. Madalas ay emosyon lamang ang sinusunod ng damdamin, kaya nagkakaroon ng maling desisyon na maaaring magdala ng matinding kapahamakan. Karunungan mula sa langit ang nagsisilbing proteksyon upang mailayo ang isang nilalang sa landas na puno ng kapinsalaan at pagdurusa. Kapag may taong biglang lumalayo, kadalasan ay nasasaktan ng labis ang pusong iniwan at nalulungkot ang buong pagkatao. Hindi namamalaya ng marami na may ilang relasyon na kayang sirain ang kanilang kapayapaan, pananampalataya at kinabukasan. Pagkakahiwalay na dating dahilan ng matinding pagluha ay maaari palang maging daan upang mailigtas ang isang kaluluwa sa maling direksyon. Habag ng Diyos ang kumikilos sa likod ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng isip ng tao. Pagmamalasakit ng langit ang nakatago sa likod ng bawat pagkawala na akala ng damdamin ay simpleng kamalasan lamang. May mga panahong halos magalit ang isang nilalang sa Diyos dahil pakiramdam niya ay hindi pinakinggan ang kanyang mga hinaing at pagsusumamo. Lumilipas ang panahon sa kalamang nauunawaan kung bakit hindi pinayagan ng Panginoon ang ilang plano na mangyari. Pagkabigo pala ang naging proteksyon laban sa mas malaking trahedya na maaring sumira sa buong buhay ng isang tao. Nagiging malinaw ang lahat kapag nakita na ng isang mananampalataya kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa maling tao, maling desisyon at maling direksyon. Pag-iingat ng Panginoon ang kadalasang dahilan kung bakit may mga pangarap na hindi agad natutupad sa oras na gusto ng tao. Darating ang pagkakataon na mapapasabi ang isang nilalang na mabuti na lamang at hindi nangyari ang ilang bagay na dati niyang ipinaglaban ng todo. Pag-unawa mula sa langit ang unti-unting bubukas sa isip upang makita na ang Diyos ay hindi kailanman naging pabaya sa kanyang mga anak. Pananalig sa plano ng Panginoon ang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit maraming bagay ang hindi agad maipaliwanag ng buhay. Ikatlong dahilan, nais ng Diyos na ilapit ka sa Kanya, abala sa makamundong gawain ng maraming tao, kaya nakakalimutan nilang maglaan ng oras
para sa Panginoon. Nawawala ang sigla ng pananalangin kapag mas inuuna ng puso ang material na bagay kaysa espiritual na kalagayan. Kadalasang pinapayagan ng langit ang mabibigat na sitwasyon upang magising muli ang damdaming matagal nang nalalayo sa Diyos. Pagluha sa kalagitnaan ng gabi ang nagiging dahilan upang muling lumuhod ang isang nilalang at hanapin ang presensya ng Panginoon. Paglapit sa Diyos ang pinakamahalagang bunga ng mga panahong halos wala ng matakbuhan ng kaluluwa. Psalm 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Napakagandang paalala ng talatang iyon dahil ipinapakita na lalong lumalapit ang Diyos sa mga pusong sugatan at wasak. Hindi kailanman binabaliwala ng Panginoon ang bawat luhang lihim na pumapatak mula sa mga matang pagod na sa problema. Habang lumalalim ang sugat ng damdamin, mas lumalalim din ang paghahanap ng tao sa pagmamahal at presensya ng Diyos. Kapag puro tagumpay lamang ang natatanggap, kadalasan ay nakakalimot ang tao na magpasalamat sa may kapal. Nagiging kampante ang marami dahil pakiramdam nila ay sapat na ang sariling kakayahan upang harapin ang bawat laban sa buhay. Pinapayagan ng Panginoon ang ilang unos upang ipaunawa na walang sino man ang tunay na magiging matatag kung wala ang kanyang gabay. Pagkawasak ng sariling lakas ang nagiging simula upang mas maramdaman ng isang nilalang ang kapangyarihan ng Diyos. Pananalangin na dating madalang ay nagiging araw-araw na sandigan kapag nararanasan na ang matinding kahinaan. Maraming pusong matagal nang nanlamig sa pananampalataya ang muling bumabalik sa Panginoon dahil sa mabibigat na karanasan. Pagdurusa ang nagiging tulay upang muling maramdaman ng isang kaluluwa ang init ng pagmamahal ng Diyos. Unti-unting nagbabago ang pananaw ng tao kapag nauunawaan niyang hindi pera, katanyagan o makamundong tagumpay ang tunay na nagbibigay kapayapaan. Presensya ng Panginoon ang tanging kayang pumuno sa bakanteng bahagi ng puso na hindi kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, ang pinakamahalagang kayamanang maaaring matanggap ng isang mananampalataya. Darating ang sandali na mauunawaan ng isang nilalang kung bakit kinailangan niyang maranasan ang matinding pagiyak at pagod ng damdamin. Dating paglayo sa Panginoon ay mapapalitan ng mas malalim na pananampalataya at matatag na pagkapit sa kanyang mga pangako. Pag-asa ang muling sisibol sa puso dahil mararamdaman na hindi kailanman nang iiwan ng Diyos sa oras ng kaguluhan. Ikaapat na dahilan, inihahanda ka ng Diyos para sa mas dakilang plano. Hindi agad nauunawaan ng tao kung bakit kinakailangang dumaan sa mahahabang panahon ng paghihintay bago matanggap ang mga minimiting pangarap. Kabigatang dala ng paulit-ulit na pagkabigo ang madalas nagpapahina sa loob ng isang nilalang na pagod ng lumaban. Lingid sa kaalaman ng marami, may inihahandang mas malaking tungkulin ng Panginoon, kaya kinakailangang dumaan muna sa proseso ng pagbabago at pagtitibay. Paglilinis ng pagkatao ang kadalasang nagaganap, habang ang isang mananampalataya ay nasa gitna ng mahirap na yugto ng buhay. Banal na paghahanda ang nakatago sa likod ng mga sitwasyong tila walang malinaw na direksyon at kasagutan. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is a season and a time, to every purpose under the heaven. Napakahalaga ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil ipinapakita na may tamang oras ang bawat plano ng Diyos para sa tao. Hindi minamadali ng Panginoon ang proseso dahil nais niyang maging handa ang puso, isip at pananampalataya ng kanyang anak. Karunungan mula sa langit ang dahilan kung bakit may mga biyayang dumarating lamang sa tamang panahon at hindi sa oras na gusto ng tao. Bago naging hari si David, dumaan muna siya sa matinding panganib, pagtatago at mahabang paghihintay. Bago naging dakilang leader si Moises, kinailangan muna niyang maranasan ang hirap at pag-iisa sa ilang. Pagsubok ang ginamit ng Diyos upang ihanda ang kanilang kalooban para sa mas mabigat na responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila. Hindi agad ibinibigay ng langit ang tagumpay dahil may mga aral na kinakailangang matutunan bago makarating sa tamang destinasyon. Pagpapalakas ng espiritual na katatagan ang mahalagang bahagi ng paghahandang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tao. Kapag masyadong maaga dumarating ang biyaya, may pagkakataong nagiging dahilan pa iyon ng pagkasira ng pagkatao. Pinipili ng Diyos ang tamang sandali
upang siguraduhing kayang dalhin ng isang nilalang ang pagpapalang kanyang matatanggap. Pagkahinog ng pananampalataya, ang mahalagang proseso bago ipagkatiwala ng langit ang mas malalaking oportunidad at responsibilidad. Habang lumalalim ang karanasan sa buhay, mas natututo ang puso na maging mapagpakumbaba at masunurin sa Panginoon. Pagkakataong matutong maghintay nang may pagtitiwala ang isa sa pinakamahalagang leksyon na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Darating ang panahon na mapagtatanto ng isang mananampalataya na bawat pagluha at paghihirap ay bahagi pala ng banal na paghahanda. Dating mga kabiguan ay magiging patunay kung paano siya pinalakas ng Panginoon para sa mas mataas na layunin. Panibagong pintuan ng pagpapala ang bubukas sa oras na makita ng Diyos na handa na ang puso at pananampalataya ng tao. Ikalimang dahilan, tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Kapag maayos ang takbo ng buhay kadalasan, ay sariling kakayahan lamang ang inaasahan ng tao sa bawat desisyong ginagawa niya. Nawawala minsan ang malalim na pananalig dahil pakiramdam ng marami ay kaya nilang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Pinapayagan ng Panginoon ang ilang sitwasyong walang malinaw na kasagutan upang matutunan ng puso na umasa sa Kanya ng buong buo. Pagkalito at pangamba ang nagiging daan upang hanapin ng isang nilalang ang direksyon na nagmumula sa langit. Pagtitiwala sa Diyos ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng matatag na pananampalataya. Jeremiah 17 verse 7, Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Napakalalim ng kahulugan ng talatang yon dahil ipinapakita na may pagpapalang naghihintay sa taong buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi man agad makita ng mata ang kasagutan na nanatiling kumikilos ang Diyos sa likod ng bawat suliraning kinakaharap ng tao. Pag-asa mula sa langit ang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit maraming bagay ang hindi maintindihan ng isip at damdamin. May mga pagkakataong nawawala ang trabaho, nasisira ang mga plano, o biglang nagbabago ang direksyon ng buhay ng hindi inaasahan. Gulong dala ng matinding problema ang kadalasang nagtutulak sa tao upang mapalapit ng mas malalim sa Panginoon. Unti-unting nauunawaan ng isang mananampalataya na hindi pala sapat ang sariling talino, lakas at kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng laban. Pagkapit sa Diyos ang nagiging tanging sandigan kapag halos mawalan na ng pag-asa ang buong pagkatao. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ang unti-unting pumupuno sa pusong marunong magtiwala sa Panginoon. Hindi madaling manalig, lalo na kapag puro kabiguan at sakit ang nakikita ng mata araw-araw. Maraming kaluluwa ang sinusubok ng matinding paghihintay bago nila maranasan ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Habang tumatagal ang paglalakbay, mas natututo ang puso na maniwala na may magandang plano ang Diyos kahit hindi agad nakikita ang resulta. Pag-asa ang patuloy na sumisindi sa loob ng isang nilalang na nananatiling nakakapit sa mga pangako ng Panginoon. Pananampalatayang tunay ang nabubuo kapag marunong magtiwala ang tao kahit walang kasiguraduhan ang bukas. Darating ang sandali na mapapatunayan ng isang mananampalataya na hindi siya pinabayaan ng Diyos sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Dating mga problemang akala niya ay katapusan na pala ng kanyang paglalakbay ay naging dahilan upang mas tumibay ang kanyang pananalig. Pagkabalisa noon ay mapapalitan ng kapayapaan dahil nakita niya kung paano siya inalalayan ng Panginoon sa bawat hakbang. Ika-6 na dahilan. Ginagabayan ka ng Diyos patungo sa tamang landas. Maraming tao ang naglalakad sa direksyong akala nila ay tama ngunit unti-unti pala silang inilalayo sa kalooban ng Panginoon. Makukulay na pangako ng mundo ang madalas umaakit sa damdamin, kaya nakakalimutan ng marami ang tunay na layunin ng kanilang buhay. Hinahayaan minsan ng Diyos na maranasan ng isang nilalang ang kabiguan upang maituwid ang kanyang tinatahak na landas. Pagbagsak ng ilang plano ang nagiging paraan ng langit upang pigilan ang tao sa direksyong maaring magdala ng kapahamakan sa kanyang espiritual na kalagayan. Banal na paggabay ang nakatago sa likod ng mga pangyayaring hindi agad maunawaan ng isip ng tao. Psalm 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Napakahalaga ng mensahe ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapangako ng Diyos ang kanyang paggabay
sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi pinababayaan ng Panginoon ang Kanyang mga anak, lalo na kapag naliligaw sila ng direksyon dahil sa kahinaan ng damdamin. Karunungan mula sa langit ang nagbibigay liwanag upang makita ng tao ang landas na tunay na magdadala sa kanya sa kapayapaan at katuwiran. May mga pagkakataong pinipilit ng isang nilalang ang mga bagay na hindi naman talaga nakalaan para sa kanya. Dahil sa sobrang kagustuhan nagiging bulag ang damdamin, kaya hindi na napapansin ang mga babalang ipinapakita ng Diyos. Pagkawasak ng ilang pangarap ang nagiging daan upang mailayo ang puso sa maling desisyon at mapanganib na direksyon. Habag ng Panginoon ang kumikilos sa likod ng mga sitwasyong tila puro sakit at pagkadismaya lamang ang dala. Pagbabago ng direksyon ang kadalasang kailangan upang makarating ang isang tao sa planong tunay na inilaan ng Diyos para sa kanya. Kapag nagiging malapit ang relasyon ng isang mananampalataya sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang kanyang pag-unawa sa buhay. Unti-unting nawawala ang pagnanais sa mga bagay na maaring makasira sa kanyang espiritual na kalagayan. Nagiging maingat ang puso sa bawat desisyong ginagawa dahil alam niyang mahalagang sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sariling kagustuhan. Paglakad sa tamang direksyon ang nagdadala ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng makamundong tagumpay. Pagpapala mula sa langit ang naghihintay sa taong handang sumunod sa paggabay ng Panginoon kahit mahirap ang daang tinatahak. Darating ang araw na mauunawaan ng isang nilalang kung bakit maraming plano ang hindi natuloy at maraming pintuan ang nagsara sa kanyang buhay. Dating mga kabigo ang dahilan ng matinding pagluha ay magiging patunay pala ng pag-iingat at paggabay ng Diyos. Pagliligtas mula sa maling direksyon ang nakapaloob sa mga sitwasyong dating akala ng tao ay simpleng kamalasan lamang. Ikapitong dahilan, nais ng Diyos na magbigay ka ng inspirasyon sa ibang tao. Hindi lamang para sa sariling kapakanan ang bawat laban na pinagdaraanan ng isang nilalang sa mundong puno ng pagsubok. Kadalasang ginagamit ng Diyos ang masakit na karanasan ng isang tao upang maging liwanag siya sa buhay ng iba na dumaraan din sa matinding paghihirap. Pagbangon mula sa malalim na sugat ang nagiging patunay na may kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling ng pusong wasak at pagod. Pag-asa ang naibibigay ng isang matatag na pananampalataya sa mga taong halos mawalan na ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Makapangyarihang patutuo ang buhay ng isang mananampalatayang nananatiling nakakapit sa Diyos kahit dumaan sa matitinding unos. 2 Corinthians 1 verse 4. Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita na ginagamit ng Diyos ang ating mga pinagdaanan upang makatulong tayo sa ibang sugatang puso. Hindi nasasayang sa paningin ng Panginoon ang bawat luha, bawat sakit, at bawat gabing puno ng pag-iyak dahil may layunin ang lahat ng iyon. Habag mula sa langit ang nagiging dahilan upang mas maunawaan ng isang tao ang pinapasan ng kapwa niyang dumaraan sa matinding problema. Kapag walang pinagdaan ng hirap ang isang nilalang kadalasan, ay mahirap para sa kanya na maunawaan ang sakit ng iba. Dumadalisay ang puso kapag natututo itong makiramay sa kapwa dahil sa sariling karanasang puno ng pagdurusa at pagod. Pagmamahal sa kapwa ang unti-unting lumalalim habang nauunawaan ng damdamin kung gaano kabigat ang laban ng ibang tao. Nagiging mas mabait, mahinahon at mapagmalasakit ang isang mananampalataya dahil sa mga aral na natutunan mula sa kanyang mga pinagdaanan. Pagkakataong maging pagpapala sa iba ang isa sa pinakamagandang bunga ng mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos. Maraming pusong sugatan ang nangangailangan ng taong makakaunawa sa kanilang nararamdaman nang walang panghuhusga at pagmamataas. Pagbabahagi ng sariling patotoo ang madalas nagiging dahilan upang muling magkaroon ng pag-asa ang isang kaluluwang nawawalan na ng lakas. Lumalakas ang pananampalataya ng iba kapag nakakarinig sila ng kwento kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng isang taong dating wasak at umiiyak gabi-gabi. Pagkilos ng Panginoon ang nakikita ng marami sa buhay ng isang nilalang na dating halos sumuko ngunit ngayon ay matatag ng nananalig. Bawat sugat na gumaling sa tulong ng Diyos ay maaring maging ilaw sa madilim na pinagdaraanan ng ibang tao.
Darating ang panahon na mapapansin ng isang mananampalataya na ang kanyang dating pagdurusa ay naging daan upang makatulong siya sa maraming tao. Dating mga gabing puno ng luha ay magiging makapangyarihang patutuo ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Pag-asa ang maibibigay ng kanyang kwento sa mga pusong nawawalan na ng direksyon at lakas upang magpatuloy. Hindi aksidente ang bawat pagluha na bumagsak mula sa mga matang pagod nang lumaban sa gitna ng mabibigat na pagsubok ng buhay. Walang sakit na pinahihintulutan ng Panginoon nang walang nakatagong layunin na makapagpapalalim ng pananampalataya at makapagpapabago ng pagkatao. Kapag dumaraan ang isang nilalang sa madilim na yugto ng kanyang paglalakbay, kadalasan ay doon niya mas nakikilala ang kapangyarihan, awa at pagmamahal ng Diyos. Pagkakataong mas mapalapit sa Panginoon, ang pinakamahalagang biyayang maaaring matagpuan sa gitna ng pagdurusa at paghihintay. Maraming pagkakataon na hindi agad nauunawaan ng puso kung bakit kinakailangang maranasan ang kabiguan, pagkawala at matinding pagod ng damdamin. Lumilipas ang panahon sa kalamang nakikita ng isang mananampalataya na may mas magandang plano palang inihanda ang Panginoon kaysa sa mga bagay na kanyang ipinaglaban noon. Pagkawasak ng ilang pangarap ang minsang nagiging daan upang makarating ang tao sa mas ligtas, mas maayos at mas mapagpalang direksyon. Habag ng Diyos ang patuloy na umaakay kahit maraming pagkakataong halos mawalan na ng pag-asa ang isang kaluluwa. Pag-ibig ng langit ang nananatiling dahilan kung bakit hindi hinahayaang manatili ang tao sa landas na maglalayo sa kanya sa Panginoon. Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God. Napakalalim ng pangakong dala ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na kayang gamitin ng Diyos kahit ang pinakamabigat na karanasan upang magbunga ng kabutihan sa tamang panahon. Kapayapaan mula sa Panginoon ang unting pumupuno sa pusong patuloy na nananalig kahit napakarami ng unos ang pinagdaanan. Kapag muling dumating ang mga araw na puno ng pangamba at kalungkutan, huwag hayaang matalo ng takot ang iyong pananampalataya. Lumuhod sa pananalangin at ipaubaya sa Diyos ang bawat bigat na hindi na kayang dalhin ng sariling lakas. Pag-asa ang patuloy na ibinibigay ng Panginoon sa mga pusong marunong maghintay at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Hindi natutulog ang Diyos sa bawat gabing puno ng pag-iyak at pagsusumamo ng Kanyang mga anak. Bawat panalangin na binubulong ng may pananampalataya ay dinirinig ng langit sa tamang oras at tamang panahon. Darating ang araw na mapapangiti ka habang binabalikan ng mga panahong akala mo ay tuluyan ka nang mawawasak dahil doon mo makikita kung paano ka inalalayan ng Panginoon sa bawat hakbang. Dating mga sugat ng kahapon ay magiging matibay na patutuo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Paglalakbay na puno ng luha at pagsubok ay maari palang maging simula ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Banal na pag-ibig ang mananatiling ilaw ng bawat pusong nananalig, kahit gaano pa kadilim ang mundong kanyang kinakaharap. Panginoon lamang ang tunay na sandigan na hindi kailanman bibitiw kahit ang buong mundo ay tumalikod na.